Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipino Exist. So ngayong araw, another update naman tayo about naman to sa politika ng ating bansa. No? So ang video ito ay mula kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang, nag-warning na. Grabe. PBBM Duterte nabigla sa nangyari, nalantad pamilya, sindikato tulfo. So yun na, bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan nyo yung YouTube channel natin, Filipino Exist. Sa mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang, nag-warning na, grabe, PBBM Duterte nabigla sa nangyari, nalantad pamilya, sindikato tulfo. So again, The News Board, Filipino Exist. Like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Heto, tinuluyan na ang pamilya, sindikato at mga alipores nakahanap ng katapat matapos ang matinding birada ng mga alipores ni Duterte dahil sa pagpapakita ng suporta ng mga dating kalaban ng mga Marcos sa politika. Abay heto, kahanap ng katapat itong mga Duterte. Halos pinaiyak ng isang Marcos supporter matapos magpaulan ng katotohanan sa pamilya Duterte. Alam mo sa totoo lang, yung panawagan ni BBM na unity, yung pagkakaisa, hindi po mali yun. Bakit? Paano unlad ang isang bansa kung lahat kaaway mo? Kaya yung mga DDS galit na kung bakit ang mga kakamping katulad kay Kiko Pangilinan, kay Sharon Cuneta, at kung sino pa na nandoon sa event, sabi nila grabe si BBM, pati yung mga Liberal Party, yung mga kakamping, yung mga Aquino, kaibigan na nila. Bakit? Masama ba makipagkaibigan? Masama po yung pumatay ka na walang rason. At masama din po yung magnakaw ka. Mas masama yung makipag-away ka. Paano uunlad ang Well, for me, sa politika, ewan ko kung alam ba ng mga politiko yan, men. Pero I think alam nila eh. Nasa politika talaga, the enemy of my enemy is my friend. Parang ganun kayo eh. Di ba? Padiskartihan na lang talaga kayo. Ganito kasi yan. Kunyari, tatlo kayo magkalaban-laban. So, kung hindi nyo kaya na, labanan yung dalawa, kailangan nyo munang mag-bolt in dalawa, patumbahin nyo yung isa, tapos, saka naman kayo maghiwalay na dalawa, then kayo naman yung maglaban. Ganun yung sistema nyo sa politika eh. Sa Senado din natin, or sa Senado talaga, something like that. Sa mga part ng government natin, yung mga politiko din natin, nagbabalimbingan. Parang bago sa inyo yung mga ganyan ah. Diba? Imposible namang hindi nyo alam yung mga ganyan. Kasi I think each administration, meron talagang mga politiko na babalimbing. Diba? My God. bansa kung lahat kaaway mo? Wala kang magagawa kung ayaw ng tao sa'yo. Bakit? Nasilip at dilat na ang mata ng taong bayan kung anong ginawa ng pamilya ninyo. Hindi tulong ang taong bayan, Sara. Kada na lang may issue. Krimen, sugal, shabu. Dawit ang pangalan nyo. Sinong Pilipino na gusto kayong iboto? Pagdating sa drug smuggling na 11 billion, sangkot ang kapatid mo at asawa mo. May reaksyon ba kayo? Wala. Pagdating sa West Philippine Sea, niutot ng mga Duterte, wala kaming narinig ni isa. Sa tingin nyo may tao pang yan din, yung sa West Philippines issue, nakakadismaya. Sa inyo, ang mga bumoto sa inyo, yung mga DDS na bobo. Pagdating sa Pogo, sangkot pa rin ang pangalan nyo. Pagdating sa korupsyon, dawit mga Duterte. Pogo din. Sa tingin nyo, may buboto pa sa inyo? Kung ako sa'yo, Digong, magawa ka na lang ng libingan mo, magkape ka na lang. Huwag ka na tumakbo, Mayor, tapos pupunta ka sa inyo, iyak-iyak. Grabe naman yun. Grabe naman yung ganong statement. Sobrang harsh naman, no? Pero syempre, nakikil din natin siya kasi syempre, nagagalaiti siya eh. Diyan sa mga barangay, hindi sanay ang tao, Digong, na umiyak ka. Apang-tapang mo, umiyak ka, tangina mo, ang ulo mo eh. Ayon naman sa isang political analyst na dapat tuluyang matapang. Actually, nakita ko yung video na yun na yung Kent Garcia, matapang din talaga siya, men. So, yun. Pusahan ang mga Duterte, lalo na sa mga tambak na ebidensya. Abay delikado ang mga Marcos, lalo na ang taong bayan kung makakabalik pa ang mga Duterte sa kanilang kapangyarihan. Yung pinag-uusapan natin na fundamental issue nitong ex-president na nasa gitna ng isang criminal syndicate, grand criminal scheme, no? Kung yan ay hindi dadalhin sa logical conclusion, kaso, impeachment ng anak, ICC, at sila ay magsusurvive beyond the midterms, yung possibility na bumalik yung mga halimaw na yan, na mas malalaki ang pangil, mas maraming papatayin, ay lalo malaki, no? Imagine mo kung actually hindi natin pwedeng baliwalain talaga yung mga Duterte, men. Kasi, kahit sabihin natin na ayaw na natin silang iboto, sobrang laki din kasi ng fanbase nila, men. Diba? Tapos, ano din kasi sila, yung mga taga-suporta nila, minsan nang-aaway na, diba? So, medyo nakakatakot naman talaga.
Na halimbawa ganyan, bigla sila bumalik, tapos bigla na namang maging pro-China itong bansa natin. Sus, Diyos ko, huwag naman sana, ano. Makakabalik na tinawag nga ni Congressman Acop na nasa sentro ng napakatinding criminal syndicate. Tapos magsusurvive sila sa beyond the midterm. Magkakaroon sila ng momentum at yung gobyerno magiging early lame duck. At yung mga iba na mga kalyado natin, na mga politiko, na ina-underestimate ng ganyang klaseng panganib, yung ganyang klaseng threat, no? Para sa kanilang political calculation to get little more votes, no? Sa midterm, no? Ay lalong nagiging mapanganib yung ating kinabukasan. Tama, so maging maingat tayo ha, sa mga senador pala. Maging maingat tayo sa congressman or whatsoever na mga tatakbo na nasa side nila, mga pro-China. Maging maingat tayo na sana wag nating iluklok yung mga yan, ano, kasi ay nako, pwede maging panggulo yung mga yan eh. No? At katlo, lalo na kung makabalik yung mga halimaw na yan, ay talaga magiging probinsya tayo ng ating kapitbahay na superpower. Huwag kalimutan nyo na kaalyado or actively sinusuportahan nitong mga halimaw na ito na involved sa criminal system. Grabe. Kailangan huwag din natin i-underestimate yung ating mga kongresista na bagamat hindi court of law ang kongreso, hindi ibig sabihin nito na ito ay walang basihan. Dahil nga sa patuloy na pag-usad sa impeachment ni Inday, abay nagbabala ang isang Makaduterte sa Kongreso at sa ating Pangulo. Ikaw tamba, yung Quadcom, ang ina nyo, itiyak na nakala ninyo, siga kayo, isasara namin kayo. Hindi kami natatakot sa inyo, kayong matakot sa amin. Taong bayan, matakot kayo sa amin. Because we can do a lot of things that should never. Hindi ko rin maintindihan itong si Sir, ano. Sabi niya, taong bayan daw yung kalaban. Actually, hindi mo naman pwedeng sabihin talaga na taong bayan eh. Kasi yung taong bayan, hati din naman yun eh. Di ba? Actually, 3 grupo pa nga yung taong bayan eh. Di ba? May mga kakamping, may DDS, at meron din namang mga Marcos loyalists. So, anong sinasabi niyong taong bayan matakot? Dapat sabihin niyo, hindi taong bayan. Yung mga Marcos, matakot kayo sa mga DDS. Dapat ganun yung statement. Hindi yung makatatakot kayo sa taong bayan. Taong bayan. Tayong lahat naman talaga dito, taong bayan eh. Diba? Mga Marcos supporters, mga Leni supporters, mga Dilawans, DDS. Huwag niyong i-generalize na taong bayan para lang masabi talaga na sobrang laki talaga ng org nila. Can't imagine, great kami, ang ina nyo. Kasi, panay magnanakaw. Baka po rin pa impeachment, pag inabang nyo, mayayari kayo. Pepersahin nyo tarantado kayo. Warning yan, warning. Ipilit ng impeachment ni Inday Sara kami kalaban. Okay lang yung fair, di ba? Congress, BBM, AP, PNP. Pero kung matitigas sa kukote nyo, hindi nyo papasin yung taong bayan. Good luck. Good luck sa inyo. Huwag nga taong bayan. Can you repeat that, Mr. Speaker? Tagalogin ko po. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 na committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan, bilis-bilisan po. Ang problema po natin sa Kongreso, kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin, marami ng mga batas na kailangan ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay bilisan pa para kagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating court estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong ano. Actually, natatawa din ako dito sa side na ito. Ditong si Erwin Tulo po. Kasi parang nabutata din siya. Some kind of grandstand din siya. Grandstanding pa more. Suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede po sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtagal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong babypass, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Natatagalan pa po tayo kasi nagkapa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po Kayo guys, saan ba kayo sa side na yan? Kay Goma ba kayo or kay Erwin Tulfo? Comment nga kayo sa kasi nag-viral din to eh. Natatawa din ako yung mga mga politiko kasi na parang porket malapit na eleksyon, parang biglang sisingit para lang i-plug yung sarili or whatsoever, my God. natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po, at sinabi nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil Senado po, hindi ko alam pero baka pwedeng kayo na po magsalita, baka pwedeng kayo na mag-privilege speech, pakisabi na bilis-bilis na po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Session 21 ay matapos na. Alam niyo ho,
Nakakatawa nga yung bansa natin kasi magulo na nga sa labas. Magulo pa rin sa loob. Magulo din sa loob. Lakas mang aning. I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po isang mambabatas, ako po isang representative. Hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador. Nais ko lamang po linawin na ako po isang congressman. Correct. Ako po ay member ng AXIS party list at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. So kuya niya pala si Tulfo. Akala ko, siya yung nakakatanda. Okay. Pero yun, nakita nyo, na-plug na tuloy na parang tatakbo siyang senador, di ba? Actually, okay lang naman yung ganyan na parang bigla kang magpahayag ng concern ka. Pero off sa akin yung yung papunta ng eleksyon tapos bigla kang sisingit doon. So, hindi na totally mafe-feel namin or hindi ko na siya totally mafe-feel na parang sincere ka sa concern mo. Kasi parang concern ba talaga siya or nandyan lang siya dahil sa, tatakbo siya. Bilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa batas, wala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya tayo nagka-privilege speech para marinig po tayo sa Senado na we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Magkakatunog talaga tong mga Tulfo, Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niya pagdating niyo po sa Senate. Inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level. At tulad po ng sinasabi ko, kaya ko nga po I am pushing for it. Bilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami pong kailangang revisahin, reviewin. Kailangan lang po natin. Ang tanong, kapag naupo na to sa Senado, mapapabilis niya ba? Or dadagdag lang din siya? Ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po at hindi po tayong ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Ito din kapag tatakbo ka pa, nakikita mo yung mga concern ng ng mga kababayan, pero kapag nanalo na, ewan ko. Baka maging maging Robin Padilla or Bato bigla my God. Ang lang talaga yung though hindi siya senador pa pero ang nakita ko lang talaga na parang good thing na politiko. Si Congressman Busita. Grabe yun. So sana if ever maging senador na siya, same pa rin siya na parang, mabuti pa rin, or functional pa rin. Therefore, Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be, since the requested section is to be amended, and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast-track this House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. I will take that, Mr. Speaker, but what I'm saying is that the reason why I stood up today to remind not only our members here, but also our counterpart in the Senate, because I am sure they're also reviewing what we're doing here and watching us, to fast-track. Kung meron man, kung nandyan na po sa kanilang mga kamay, nabilisan because we cannot dictate them. We can only suggest, Mr. Speaker. We can only tell them and inform the public that we already did this. Tama po ang ating So, comment down below sa pula sa puti, So, Tulfo or Goma. Comment kayo. Sinasabi niya po, ni-review na po yan, inalis na po yan, para malaman po ng taong bayan na wala na po yan, wala na sa kamay natin yan po, nasa kamay na ng Senado, para bilis-bilisan po nila. And that is the purpose of my privileged speech this afternoon, Mr. Speaker, my dear colleague. Galit na galit. Thank Galit na galit siya, nasita siya ni you, Goma. Mr. Speaker. I thought amending Section 21 was the main thrust of the privilege speech. I didn't know it was to fast-track the House version of 9165. But nevertheless, Mr. Chair, yun na rin po ang hinihiling natin. Since yung nire-request po ng colleague natin na tanggalin po sa Section 21, yung pagsama ng media, kapag po nag-iimbentary sa mga bypass, sa mga nahuli na ay wala na po sa committee level. Wala na po, pumasa na po sa atin. Sana po, another privilege speech from our good colleague will tell the Senate, bilis-bilisan nyo naman, kasi binilisan na po namin.
Parang mafe-feel mo talaga eh, na parang naiinis din talaga si Goma, no? I wish I can, we will do that, Mr. Speaker, para makarating po itong ating mensahe sa kanila. Hindi naman natin pwede sila pong utusan, Mr. Speaker, kundi tayo lamang po ay pwede nating sabihin na nag-aantay po tayo. Kung naipasa na po natin dito sa Kongreso, then ang problema po ay nandoon. I guess we'll have to do or have to make another privilege speech, Mr. Speaker. We shall await the next privilege speech. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Congressman. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo dyan. Away kayo kung gusto nyo. Out na tayo dyan. So, again, hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So, again, the news board, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, our YouTube channel, Filipino Noisy, like, comment, share, subscribe. Ano? So, kita nyo naman yun, men. About ito sa, you know, sino yun? Si Sir Dado ata yun. Something like that na parang, uy, taong bayan yung makakalaban nyo. Medyo, ano tayo na yung sa word na taong bayan na. Kasi ginagamit nyo talaga yung word na taong bayan para lang masabi na sobrang dami nyo ha. Diba? So parang nakakalimutan nila na I think nahati sa 3 itong bansang Pilipinas, ano, yung taong bayan. Baka nga 4 kasi yung pang-4, yun yung mga nonchalant eh. Diba? Yung mga walang pake sa ano talaga, or you know, hindi po sila totally naka-pick ng sides, di ba? So, para sa akin kasi parang nag-aano sila na parang taong bayan yung makakalaban nyo. Like, tayo na ibang taong bayan, di ba? Na parang, oh, ba't sinali kami dyan? Bakit hindi na lang gamitin yung word na DDS? Ano, like, DDS yung makalaban nyo. Dapat ganun. Hindi yung taong bayan kasi nahati namin. Simula nung nabuwag yung unit team, nahati na yan sa 2. Di ba? Yung iba nga nadismaya sa unit team, napunta na sa kabila. Napunta na sa sa kakamping. Di ba? So wag nating angkinin na parang taong bayan kasi parang unfair naman 'yon sa iba na parang ayaw na sa mga pinaggagawa nyo, di ba? Para lang masabi na sobrang laki nyo na taong bayan talaga. You know, yung pagbabanta is parang upgraded na siya. Something like that. So, about naman dun sa sa pagiging pro-China. So, nasa sa inyo na lang talaga yun. Nasa sa atin na lang talaga yun kung iluluklok pa ba natin tong mga taong to na parang, you know, baka maging pro-China na naman yung bansa natin. Wag naman sana kasi kita nyo naman yung nangyari sa atin last time. Sobrang gulo. Like, you know, kahit na winawater cannon na or whatsoever, walang pake. Walang speech. Di ba? Walang komento. Like, ano yun? Di ba? Saan ka ba tumakbo? Sa Pilipinas ba o China? Di ba? Dapat stand ka sa bansa mo sana. Yung mga politiko kasi natin, dapat makabansa yan, makabayan yan. Politiko ka nga, di ba? Gobyerno ngayon nagpapasahod sa'yo tapos biglang pro-China ka. Ano yun? So, abot naman doon kay Erwin Tulfo at kay Goma. Bahala na kayo doon. Kung ano yung opinion nyo doon. Basta ako, wala akong paki doon. Diba? So, hanggang dito na lang muna. So, The News Board, Filipino Music, like, comment, share, subscribe, Filipino Music.